Sir, ito kasi, sabi nga, nanalo ka 2019, 2022, and this time sasabak ulit kayo sa 2025. Pero naiiba ngayon kasi ikaw ang first nominee. Pero, to think of that, gusto ko pong malaman, ano talaga yung mga flagship program ninyo sa inyong party list na talagang inaasahan at aasamin ng tao na mapangyayari ninyo? Priority natin, of course, ang food security and food sovereignty. Kinasal na natin yan ng ating mga kababayan. Sa agrikultura kasi, or sa sektor ng pag sinabi mong agrikultura, isa lang ang dapat isipin natin, pagkain. Huwag na tayong masyadong maging technical, complicated, kung ano-ano. Pagkain, sapat na pagkain at may seguridad na pagkain. Ang tanong ba natin dito sa atin? Ang presyo ba ng mga bilihin natin, lalo na sa agricultural, kampante ho ba tayo? Contented ho ba tayo? Secured ho ba tayo? Definitely, sasagutin nyo, hindi. Kasi ho, ang presyo ng bigas, ang presyo ng mga gulay, ang tataas po. Ang presyo ng karne, tumataas. Ang mga poultry products, tumataas. Sa seguridad po, may seguridad ho ba tayo? Hindi tayo nakakasiguro. Dahil itong mga bigas na to, ay hindi ho ito galing sa atin. Karamihan dyan ay galing sa ibang bansa. Vietnam, Cambodia, Thailand, at ini-import sa atin. So yung sa food security, o nga, secured nga tayo, pero may kalayaan ba tayo? May kasarilan ba tayo na anytime makakasiguro tayo kung meron tayong supply o susuplayan tayo? So dapat meron tayong soberenya o kasarinlan na ng production ating kinakain, bigas man yan o gulay, galing mismo sa ating bayan. Hindi tayo nakadepende sa iba. Yun po ang tutok natin. At ano naman po ang programang sinasabi ng Magsasaka Party List? Sabi natin, magpapalagay tayo, ipupush natin ang magkaroon ng mga regional, provincial, down to level ng mga local na mga agricultural economic zones. Magsusulong tayo ng batas na magkaroon ng mga secured, untouchable agricultural lands na hindi pwedeng i-convert into residential or commercial o whatever man. Dahil yun po, ang production ng ating mga pagkain, gulay, etc. nakadepende sa lawak ng ating sakahan. Pangalawa po, ang intervention po ng gobyerno kulang. Magpupush din po tayo magtatag ng government-owned and controlled corporation na para po na may assure ang mga technical, financial assistance ng mga magsasaka para maiwasan po yung pagsasanla ng kanilang mga titulo sa mga loan sharks or lenders at pinahihirapan po sila sa interes. Paglalagay po tayo ng mga demo farms dyan po sa under ng government-owned and controlled corporation sa bawat lugar para po ang mga magsasaka magkaroon po ng guide and actual demonstration ng anong itatanim nila kung dyan ba magpo-prosper. Isusulong din po natin na magkaroon ng National Soil Classification para alam ng ating mga magsasaka kung ano ang acidity ng lupa sa kanilang lugar para magkaroon tayo ng tamang gabay kung ano ang mga gulay, mga pananim ang dapat itanim dyan para mag-prosper. Isusulong din po natin na susuportahan natin ang National Land and Water Use na ipopropose ng ating grupo, katandem natin dahil ang si Senator Greg Unasan, para ma-identify natin ang mga areas na pwede sa agricultural, residential, and doon sa mga commercial na mga kalupaan. At of course, ang mga reservoir ng mga tubig na pwede nating i-develop para hindi tayo nagkukulang sa tubig sa residential, and then yung patubig para sa mga agricultural. So yun po sa National Land and Water Use Act na ipupush po natin, na isusulong po natin na magkaroon. So, isa ho doon sa mga gusto po rin natin ibigay na mga programa at kumbinsihin, yung mga pribadong mga individual na meron pong mga kalupaan, kakausapin po natin, kung hindi man natin may isa batas kagad, kakausapin po natin ang mga local government na magkaroon po ng mga tax incentives sa mga may-ari ng lupa na gustong ipagamit sa mga magsasaka or for the agricultural use. Halimbawa, ito ay isang mayamang individual, nakatira na sa Amerika, nakatira na sa Europa, ang lupa nila nakatenga. So, imbis na nagbabayad sila ng estate tax, yung mga kanilang amilyar, pwede pong i-exempt ng local government ang pagkolekta ng mga amilyar nila kapag ipinagamit nila ang kanilang mga lupain sa mga magsasaka para sa food security o para sa ating pagsasaka.